Hello Gemini, welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo, ang situation ng person mo, ang relationship, at sa uli kukuha ko ng additional cards. May posibilidad na magkabaliktad ng sitwasyon kaya ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Gemini? Ayun, pinakita din. Money. Napakalinaw sa mga cards na hindi lang naman Gemini ang may kailangan ng money. Pero kailangan mo ito kasi ginagamit mo ito sa makabuluhan. Pero kapag ginamit mo yung money sa pagkontrol ng kapwa or mali, yan yung magbibigay sa'yo ng gulo sa buhay. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito na yung card mo para sa situation. 6 of Pentacles, 7 of Cups, at Justice. Sa mga cards mo ipinapakita na napakamatulungin mo sa kapwa. Mukhang hinahati-hati mo pa para lang lahat meron. Or hinahati-hati mo para sa mga responsibilidad. Sa mga nasa relationship, okay naman yung relasyon nyo ng person mo. Merong give and take, may happiness, at saka abundance. At saka sa situation mo, lahat naman ng kailangan, atensyon na ibibigay mo. Kaya lang, ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung person mo, naghahanap pa siya ng excitement. Ang iba naman nawala na yung excitement sa relasyon, yun yung hinahanap ng person mo. At yung pagbabagong nangyayari sa relationship nyo, kahit gaano man ito kaliit, kailangan mabigyan mo to ng pansin para hindi mawala ng interes yung person mo sa relasyon. Paano mo ba magagawa na hindi mawala ng interes yung person mo sa iyo? Siyempre, kailangan pa rin ng patuloy na communication at saka yung mga dati nyong ginagawa na pagkakaroon ng date at saka yung mga personal na bagay na kayong dalawa lang yung nakakaalam, yung sa physical contact at saka yung hobbies ng person mo, alamin mo. Magbigay ka rin ng idea o kaya plano kahit matawa siya sa iyo, at least alam mo nakikinig siya. Kasi base naman sa mga cards, may babalik mo yung excitement sa relasyon nyo. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. At saka sa relationship, pinapakita rin na ang ilan sa inyo, maybe ikaw ito o yung person mo, na meron siyang sinasabi na katotohanan. Pwedeng makasakit sa iyo pero makakatulong ito para mas makilala niyo yung isa't isa sa ayaw at gusto. 333. New life, abundance, and spiritual awakening. At saka nga pala, single ka man or nasa relationship, pinapaunawa sa'yo ng mga cards na kailangan mong makamit yung deserve mo. Ito yung situation naman ng person mo, pero isa lang yung kukunin kong card. Courage. Lakasan ng person mo ang loob niya. Yun yung paalala ng card. Na kahit na sa sitwasyon niya nawawala yung lakas ng loob niya, ay kailangan niya pa rin magpatuloy. Ituloy ko lang para sa mga single, ang ilan sa inyo ay
meron kang makikilalang person na mapagbigay. Yung paraan niya na yun ay yung para mas makilala ka. At dalawang cards na rin yung nagsasabi na wala pang lakas ng loob yung person na sabihin sa iyo na interesado siya sa iyo. Nine of Swords, Queen of Pentacles, at the Chariot. Kaya pala sa card ng person mo, ang situation niya, lakasan yung loob. Kasi meron siya mga trauma or mga negatibong nangyari sa past. At itong nangyari sa person mo, sa situation niya ay hindi sikreto. May posibilidad na alam ng magulang niya, ng kaibigan niya, kapatid, or maybe ikaw, alam mo. At saka ano man ang gender ng person mo, kung noon meron siyang takot at saka kalungkutan sa buhay niya, ngayon dala-dala niya yan. Kumbaga naging malaking lesson sa kanya. May babalik na sa dati na determinado, focus, at saka siya na yung magkokontrol sa buhay niya. Mau-overcome niya din yung mga hadlang na darating pa. Sa mga single, pinapaalalahanan ka ng mga cards na huwag kang magmadali na makilala ng lubusan yung potential person. Dalawang cards na ang nagsasabi niyan, lalo na't ang ilang Gemini ay mabilis kang magtiwala. At yan yung isa sa nagiging dahilan dahil nga sa sobrang expectations mo, nasasaktan ka. Huwag mong ipakita sa potential person na lagi kang available para sa kanya. Kasi marami ka naman katangian na magugustuhan ng iba. 666, warning of negative thinking. Need to refocus, return to purpose. Kasi nga ang ilan sa inyo nagkaroon ng hard lesson sa buhay. Maybe ang iba ngayon pa lang nangyayari. At sa ilang single, kung may potential person kang nagugustuhan, merong darating na bagong pag-ibig sa iyo. Sakto pa, relationship. Ang ibig sabihin nito ay yung pagprotekta sa kaugnayan o relasyon mo sa iba. At saka ang relasyon nyo, kailangan makatotohanan. Nakaharap man siya sa iyo o hindi. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, feeling mo mayroong mali sa relasyon nyo. Pero pinapaunawa sa iyo ng mga cards na yung sitwasyon mo sa buhay ay hindi naman ganun kalala katulad ng iniisip mo. Lalo na't pakiramdam mo parang hindi nagpo-progress yung relasyon nyo ng person mo. Pero ang advice ng cards ay magkaroon ng patience. Kasi isa sa inyo ng person mo yung nag-iisip na magkaroon ng next level ang relasyon. Pero ang advice ng cards ay hayaan mo kung ano yung nagiging daloy ng relasyon nyo. Mas mag-focus ka sa kung ano yung maibibigay mo sa relasyon ngayon. Para magtagal ito. 3 of Cups, Page of Pentacles, at 2 of Pentacles in reverse. Sa career, nakakakuha ka ng suporta mula sa mga katrabaho mo. At saka ang ilan sa inyo sa trabaho mo man ito or negosyo, may magandang development na nangyayari. Kaya lang masyado kang nafo-focus, kaya hindi mo kayang balansehin. Kaya hanggat maaari ay bawas-bawasan mo yung pagiging masipag or yung mga trabaho na ginagawa mo. Maapektuhan din kasi yung mga decisions mo, lalo na pagdating sa financial. Magiging maganda yung daloy ng financial mo, mas higit pa sa inaasahan mo. At saka ang ilan sa inyo sa financial, nag-iisip ka na mag-invest.
pero kailangan planuhin mo ito at saka mag-research kang maigi. Ang ilan sa inyo sa health ay healthy naman. Ang iba healthy ka pero medyo may nararamdaman ka sa tuhod mo. At ang advice ng mga cards para hindi ka makaramdam ng matinding kapaguran ay kailangan bawasan yung stress at saka sapat na pahinga. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, merong third party ang relasyon. Kaya imbis na maayos ang relationship nyo, lalo lang gumugulo. Pangalawang card mo na ito na ang ilan sa inyo na wala ang spark sa relasyon. Nakadalawang cards ka na rin na hindi naman ibig sabihin magtatapos na yung relasyon nyo. Hindi. Mahal ka ng person mo eh. Kaya lang yung happiness, excitement, hinahanap niya sa iba. E di gawin mo na lang para hindi nahanapin. At ang ilang single, mahahanap mo na yung perfect match mo. Malapit lang siya sa iyo. 252 urge you to be courageous, self-confident, and adventurous, and step out of your comfort zone and take risks in your life. At para sa ilang single, kung hindi ka ready, huwag mong pilitin yung sarili mo na ma-in love. Ay siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At saka ingat po kayo palagi. Itong additional card na Knight of Cups, may potential person na parang magiging obsession na yung pagmamahal niya sa'yo. Mag-ingat na yung pagmamahal ay hindi mauwi sa obsession. At saka ang ilan sa inyo magkakaroon ka ng bagong hobby na i-enjoy mo. Itong Six of Swords naman ay pinapaalalahanan ka na wag nang lumingon sa nakaraan. Importante yung nangyayari sa iyo ngayon. At kung merong issue sa nakaraan na naaalala mo pa rin, ibig sabihin nun may kailangan kang matutunan sa sitwasyon na iyon. Ayan, nagpapatuloy pa rin. Itong Eight of Swords, ibig sabihin, yung buhay natin, hindi pwede talagang walang trials. Kaya kapag dumating ito, kailangan mo tong harapin para wala ka nang babalikan sa nakaraan.